Eto pa ha. Isa kong napuna ha. Isa kong napuna to. Ha? Noong una, humarap sila sa Rapi Tulfo in action. Kasama ng tatay niya na batugan. Na sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang ha. Naririnig ko lang na batugan daw tapos may sabong-sabong pa. Hindi ko naman alam kung totoo yan. Ano? Okay? Hindi ko naman hindi sa pinaparatangan ko, yun naman ay naririnig ko lang at nababasa ko. Umarap sila sa Rapi Tulfo in action para magreklamo. Tinaon pa sa kasal mismo, no, ng anak ni Kuya Bal. Sa tingin nyo, bakit itinaon yun sa kasal ng anak ni Kuya Bal? Kasi, iniisip siguro nila, itaon natin sa kasal ng anak ni Kuya Bal. Para si Kuya Bal, pag tinawagan ng Rapi Tulfo, hindi makasagot. Okay. Magko-collapse yung sinasabi mo sa ganito eh. Okay? So, si Beyonce nag-complain. Diba? Kinomplain si Kuya Val. Diba? Okay? Tapos, sa Rafi Tulfo nag-complain. Okay? Alam mo naman, everybody gets that. Tapos, tinawagan ng Rafi Tulfo si Kuya Val sa time ng kasal ng anak niya. Question, bakit si Beyonce ang sinisisi mo when wala namang control si Beyonce sa time of day? Sino ba ang may control? Si Rafi Tulfo. Ang Rafi Tulfo in action ang may control. Sila ang nag-schedule niyan, sila ang may-ari ng equipment, sila ang sisihin mo. Bakit mo sinisisi sila Beyonce kung wala naman silang control at what time, at what day it is? Isipin mo na lang ha, sa show ni Rafi Tulfo. Isip pa, isip. Okay? Sa show ni Rafi Tulfo. Okay? Si Beyonce ang nag-complain kay Kuya Val. Okay? Tapos papakita sa Rafi Tulfo. O bakit si Beyonce ang sinisisi mo? When sa home court ni Tulfo, sa Tulfo in action nangyari. So what does that mean? Ibig sabihin nun, okay, yung pag-schedule ng Rafi Tulfo nangyari lang sa kasal ng anak ni Kuya Val. Ibig sabihin, dapat ang sisihin mo si Rafi Tulfo in action. Ang Rafi Tulfo in action ang sisihin mo. Kasi wala namang control si Beyonce what time of day it is, what day it is, what time it is. Wala siyang control diyan. Sinisi mo ang taong walang control. Paano nagka-control si Beyonce diyan? Part lang siya ng show eh. Ang show is Rafi Tulfo in action. Kung ang show is this time at this day, ganun talaga eh. Sisihin mo si Tulfo. Or yung staff nila, they are the ones who scheduled that. Para tayo yung panalo. Tayo yung pakikinggan ng tao. Diba? Kung talagang totoo yung pagrereklamo nyo, dapat harapan. Nung una kayo yung kayo yung pumunta dyan. Okay? So, kasal yun, importante yun. Pero kahit importante yun, talagang yung sa video call ba, hindi ba harapan yun?
Hindi ba harapan yung sa video call? Nung una, okay? Ganun din. Si Beyonce physically nasa Tulfo in action. Tapos si Kuya Val nasa video. Oh, anong masama doon? Dalawa sila nag-uusap. Oh, anong problema doon? Agot si Kuya Bal. Sa inyo, di ba? Pero nung pangalawa, na si Kuya Bal na may time na, okay, tapos na yung kasal, may time na si Kuya Bal para pumunta sa Rapid Tulfo in Action. Kayo naman yung wala. Abay, iwas na iwas ba kayong makipagharapan kay Kuya Bal? Kasi natatakot kayo dahil sinungaling ang mga sinasabi niyo. Ito pa. Dahil physically wala sila doon, that doesn't mean that they are scared. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, kung totoo yan ha, okay, maraming court cases na nangyari, video call nung COVID. Nung COVID, ibig sabihin ba nun, lahat nun duwag? Lahat ng mga court cases, mga litigation, mga debates na video, lahat ba yun duwag? Paki-explain yun. Sinasabihan mong duwag when humaharap naman. Hindi nga lang physically, pero sumasagot pa rin. Paano yun naging duwag? Ang duwag hindi sumasagot. Okay? Nyo, hindi totoo mga sinasabi nyo. Hindi nyo masabi ng harapan kay Kuya Bal, ganon? Eh, yun lang naman ay sa tingin ko lang. Alam mo, yung tingin mo does not match reality. Yung tingin mo does not match. Sinasabi mo na sinungaling ang isang tao dahil physically wala siya doon. Pero sumasagot naman sa phone. Sumasagot naman sa video call. Ewan ko. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. So, yun lang naman po. Peace out. Have a good day.